Ngayong gabi sa Diyos at Bayan, kahandaan ng Pilipinas sa banta ng kalamidad dulot ng bagyo o lindol. Isinusulong ngayong National Disaster Resilience Month. Iba't ibang hakbang para makamit ito, alamin sa Tapatang Diyos at Bayan. Kalagayan ng mga residente sa high-risk areas o mga lugar na kadalasang tinatamaan ng kalamidad. Tinitiyak na nasa kaayusan bilang paghahanda sa anumang sakuna. May tiwala pa ba ang mga Pilipino sa kahandaan ng pamahalaan sa oras ng kalamidad? Abangan sa Nakakaalarma! Magandang gabi Pilipinas, ako po si Kata Inocencio at ito ang Diyos at Bayan, ang programang naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Hindi na bago sa mga Pilipino ang mga bagyo at pagbaha. Ayon sa Pag-asa, humigit kumulang 20 bagyo ang pumapasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR bawat taon. At ilan sa mga ito ay nagdudulot ng malawakang pinsala sa iba't ibang bahagi ng bansa. Pero sa pananaw ng mga Pilipino, handa nga ba ang gobyerno sa pagharap sa mga sakuna? Ako si David Paul Farma, tara! Samahan niyo ako. Tingin mo, handa ba yung gobyerno kapag may mga kalamidad katulad ng bagyo? Parang hindi. Kumikilos lang ang gobyerno pag meron ng baha. Parang mabagal naman. Bagal nilang mag-aksyon eh. Ang tagal ng rescue. Sa pagkain, tagal magbigay. Siguro mo nakahanda ang gobyerno natin talaga. Sa tingin ko naman po, ma-ready naman po sila. Pero siguro po kapag po yung mga, like yung mga province prone po sa landslide, medyo ano po tayo doon, tagilid. Kasi po, katulad po niya, bumagsak po yung building, matagal po yung response po nila. For sure, madami na din pong namatay. Sa tingin ko po, kaya naman po nilang mag-response pero sa tingin ko po, hindi po sasapat. Handa sana kung ginagamit ng tama yung pondo para sa mga ganong proyekto. I do think hindi po gano'n na masyado na handa yung government. Kasi po, sa mga facilities po kung saan ako nakatira, makikita ko po, meron naman pong mga gamit. Yung mga officials, parang hindi po nila alam paano gamitin. Nandun lang po siya parang design, nakatambak. So parang standby lang, tama ba? Opo. Parang sila nga pa nga po yung mga nagpapanik. Kamusta po? Ano po yung mga na-experience yung baha? Ang mga nagtatrabaho sa Candyman, talagang lumusong ako sa lakpas tao na tubig. Walang magnanakaw, walang baha. Tama naman ako eh. Mahirap lalo minsan nakamotor kasi ako, so hinahatid ako. So, yun, naka-uniform, di ba? Talagang maputek pagpapasok ka. Nakaputi ka pa naman. No? Naka-uniform ka na. Okay. Sa pamamasada namin, bawat kalsadang nadadaanan namin, laging baha. Konting ulan, baha kagad. Gayong ginawa naman yung proyekto. Mga gaano katagal nyo na po ito na-experience? Siguro mga 6-5 taon. Ganyan. O kaya mas matagal pa doon. Hanggang saan po ba ang bahat sa nararanasan nyo? Sa dinadaanan namin, hanggang tuhod, hindi na kami makadaan eh. Hindi na kami makapasada eh. Pag halimbawa tumatagal yung bahan, maghapon, hindi na kami nakakamagpaghanap ng buhay. Mga 15 minutes bago sila dumating. Kumbaga, masyado nang malalim yung pupuntahan nila. Magkakaiba man ang karanasan ng ating mga kababayan. Iisa ang kanilang panawagan. Maging handa, maging maagap, at tiyaking mabilis ang pagtugon sa oras ng kalamidad. Dahil sa panahon na sakuna, bawat minuto ay maaaring manghulugan ng buhay o kamatayan. Kaya't mahalagang tiyakin ang kaligtasan ng bawat Pilipino. Muli, ako si David Paul Farma. Mag-ingat, manatiling alerto, at lagi tayong maging handa. Patuloy ang pagbangon ng mga kababayan natin sa Mindanao.
matapos mayanig ng magnitude 7.8 na lindol. Sa lakas ng lindol, umabot na sa 92 ang mga naitalang nasawi, mahigit 1,300 ang nasugatan at bilyong-bilyong pisong halaga ng mga infrastruktura ang napinsala. Bukod sa lindol, kinaharap din natin ang banta ng isang super typhoon na may local name na Inday. Walang naging direktang epekto si Super Typhoon Inday, pero nagdulot pa rin ito ng pangamba sa bansa nating bugbog sa malalakas na bagyo. Ang bagyo, lindol, kasama na rin ang iba pang natural calamities gaya ng pagsabog ng bulkan, ang nais mas mapaghandaan ng gobyerno ngayong National Disaster Resilience Month. Layunin ng programang ito na magkaroon ng pagkakaisa ang mga komunidad at iba't ibang sektor sa paghahanda sa pagtama ng anumang kalamidad. Tapatan na po tayo. Makakausap natin tungkol dito ang spokesperson ng Office of Civil Defense, si Ginoong Junie Castillo. At makakasama natin mamaya si Attorney Cathy Valencia ng SIBAC Party List. Welcome po to Diyos at Bayan, Mr. Junie Castillo. Magandang araw, Kata. Magandang araw sa ating mga viewers at saka ating mga tagapakinig. Junie, taunang ginugunita ang National Disaster Resilience Month sa ating bansa para masiguradong handa ang ating mga kababayan sa posibleng pagtama ng mga sakuna. Ano ba yung mga naging pangunahing focus ng kampanyang ito ngayong 2026? Kata, ang NDRM o National Disaster Resilience Month 2026. Ngayon, ang tema natin ngayon ay naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Itong tema na to, binibigyang diin na ang paghahanda natin dapat hindi lang hanggang plano. Dapat meron din tayong ginagawa, kumikilos tayo, no? Para mapanatag tayo dahil alam natin yung mga impormasyon, alam natin kung paano maghanda at kumikilos tayo. So magiging tataas yung chance natin na maging ligtas tayo at mapapanatag din tayo. So ganun yung tema natin. Ayon naman sa inyong sa office ninyo sa Civil Defense, whole of nation approach o yung kabuuang bansa ang kailangan para sa mas epektibong disaster preparedness. Paano nyo ito maisa sa katuparan at paano masisiguro na ang lahat ng mga institusyon, publiko man o pribado, ay nagkakaisa para sa layuning ito at sila ay makikiisa sa inyo? Opo, ang Office of Civil Defense bilang kami ang executive arm ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, which is composed of 45 agencies, both government and then meron din from civil society organizations. So nagsasama-sama itong iba't ibang mga ahensya, pribado, pampubliko, at saka mga kababayan natin. Unang-una dito, ang ginagawa natin sa whole of nation approach, yung multi-sector coordination. So as I've mentioned, lahat ng mga ahensya, organisasyon at mga komunidad ay nagsasama-sama. And then ganun din yung mga standardized natin na mga systems, paggamit ng mga iba't ibang mga halimbawa, yung mga incident command system, yung ating mga response clusters, mga interoperable na mga komunikasyon natin para sa mabilis na koordinasyon. So ginagawa natin yon. Isa pa ay yung resource pooling, pagsasama-sama nung mga resources nung iba't ibang mga ahensya na ito, kasama yung sa pribadong sektor at mga komunidad, local government units, para mas mapabilis at saka mas maging maagap and akma yung pagtugon sa pangangailangan ng ating mga kababayan. And then next, Kata, is yung capacity building o yung pagpapaangat natin sa antas ng kapasidad natin. This could be trainings or yung mga simulation exercises na ginagawa. Naririnig natin, di ba, yung mga nationwide simultaneous earthquake drills or NSED. So kasama ito dito sa mga capacity building na ginagawa natin. Mga trainings din halimbawa sa first aid, hanggang doon sa mga pamilya, hanggang doon sa mga komunidad. So kasama po itong mga ginagawa natin. And then lalo na syempre, yung palagian po, even if wala pang bagyo, during peacetime ay dapat naghahanda talaga tayo. Kasi ang usapan nga dito is yung paghahanda dapat kasama na siya sa araw-araw natin na pamumuhay. Ayun. So in other words po, may mga ongoing na parang simulation. Ano po?
ang ginagawa ninyo sa pagitan ng gobyerno at saka ng pribadong sektor. In other words, pinagpapraktisan na dahil yun din ang parte ng paghahanda, hindi po ba? Tama po, ine-ensayo po ito, no? Kaya napakahalaga na kapag ka may mga drills, sama-sama tayo doon sa pagsasagawa nun. Sa bandang ano po, yung ating mga LGU, mga local government units, ano po yung particular na kanilang contribution po para dito sa paghahanda, lalo na at yun na nga, pagpapalawak at pagpapalago nitong National Disaster Resilience Month, yung awareness at saka yung involvement din po ng kanilang kinasasakupan na local government. Tama ka, napakamahalaga nung role ng ating mga local government units, especially yung mga local DRRM councils and offices naman, no, dun sa mga lokal na pamahalaan. Unang-una po, sila kasi yung mga frontliners natin. So sila yung direktang tumutugon, sila din yung direktang kasama ng mga komunidad para maghanda. So ito pong hindi lang po no dito sa National Disaster Resilience Month na buwan ng Hulyo, kundi year in year out po no all year round ang ginagawa po ng ating mga lokal na pamahalaan. Mas sila po ang tumututok doon sa mga komunidad para maghanda. Kung ito man po ay pagpaplano, pagbibigay ng mga impormasyon, pagsasagawa po nitong mga pagsasanay o mga simulation exercises and drills, no? Yung pagpapractice ika nga, ano? Kasama yan. And then ganoon din po, no? Siyempre yung mga pagpapalakas at ng mga kahandaan ng mga komunidad. Halimbawa, yung pagtuturo o pamimigay ng mga kakailanganing mga go bags or mga survival kits. So lahat po ito local governments ang una pong gumagawa. Tayo naman po sa regional and then sa national government na agencies, tayo naman ay sumusuporta dun sa mga ginagawa ng mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng either pagbibigay ng technical assistance, pagbibigay ng karagdagang pondo, no, para mas mapalakas palalo nung kapasidad ng ating mga local government units para mas mapalakas din nila yung mga komunidad at mga kababayan natin. Mr. Castillo, gusto ko lang po itanong sa inyo dahil si BAC Representative Brother Eddie, may isinusulong po siyang Hazard Mapping Act. Para sa inyo po, ano po ang kahalagahan nito, lalo na ngayong panahong ito? Ito po itong pong panukala no, na Hazard Mapping Act ni Brother Eddie Villanueva, malaki po ang maitutulong nito. No? Aside from meron na tayong mga geohazard maps kung tawagin, meron na ang iba't ibang mga ahensya din po, no, ng mga iba't ibang klaseng maps, may mga risk maps, at kung ano-ano pa pong mga maps. No? Maganda kasing pagsamasamahin ito ng mga mapa natin, ano? And then hanggang sa makuha natin no, a one common operating picture, especially dun sa mga lokal na pamahalaan, ano? Na ito yung mga mapa ng mga bantang panganib na meron sa mga lugar. And at the same time, makikita rin po no, ano ba yung kasalukuyang estado nung mga, kung yan man po ay critical infrastructure, ito man po ay yung mga kapasidad no, or even yung kahinaan ng mga vulnerable sectors natin o yung mga ahensya no, ng mga institusyon. So kasama po ito dun sa hazard maps at saka risk maps na tinitingnan natin, ano, para at least makita talaga natin ano, gaano ba kalakas, katibay yung ating mga komunidad or kung gaano man po kahina o yung mga gaps na makikita natin para at least mas maiaakma natin yung mga tulong o yung mga capacity building ika nga no, na nagagawin. Ito pong nabanggit po ninyo yung geohazard map, ano po, binigyan din nga po ng DNR na napakahalagang gamitin ito sa disaster preparedness ng mga LGU. Sa inyo po, ito po ba how effective and how efficient ito po bang mga geohazard map in actually preventing disasters? Napakahalaga kata nitong mga geohazard maps para sa mga lokal na pamahalaan natin, ano? Especially itong ginagawa ng DNR Mines and Geosciences Bureau. Kung mapapansin natin, no, dun sa mga early warning information na ibinibigay natin sa ating mga lokal na pamahalaan, ito yung merong listahan ng mga barangay kung saan mga exposed sila. No? Halimbawa, sa rain-induced landslide, kunyari malakas na pag-ulan, aling area o aling mga barangay ang maaring magkaroon ng pagbaha,
o ng mga pagguho ng lupa. So mahalaga itong gamitin para doon sa mga paghahanda naman na gagawin ng mga komunidad natin at mga lokal na pamahalaan. Halimbawa, nasa listahan yung barangay na yon as rain-induced landslide prone or flooding prone. So ibig sabihin, kapag lalakas ang ulan dito sa mga lugar na ito, titingnan yung vulnerability nung mga kababayan natin. Kung mahihina ba yung mga bahay doon, mga made out of light materials or mababang area, pagka bumaha ay maaring abutin sila. So naipaplano kung ano yung eksaktong gagawin. Ito ba ay dapat lumikas para mas mapunta sa mas ligtas na lugar? So napakahalaga po ng mga geohazard maps na yon para magamit po sa paghanda, para maging ligtas po ang mga kababayan natin. Judy, hindi ba yung Inday, kinatakutan natin dahil sabi super typhoon daw, pero awa ng Diyos, ito ay lumihis at umiwas sa atin. Subalit, may dala naman siyang habagat at napakalakas na pag-ulan. At yun nga, nabalitaan ko rin na may mga landslides pa rin nangyari at mayroong mga naapektuhan nito. Pagka ganito, nagamit ba yung ating geohazard map or may ibang bahagi ng pagkukulang ang ating gobyerno o gayon din, let's say, sa parte naman ng ating mamamayan, sila ba'y nabalaan po ba na tungkol dito sa posibleng landslide or sila ba'y nagpupumilit tumira sa mga lugar na potential or posibleng mag-landslide? Tama ka ta, dito sa mga nangyari nga sa Mindanao, ilang araw na inulan. Actually, galing pa siyempre dun sa lindol, di ba? So, siyempre may mga paggalaw ng lupa doon. So, ito nga actually ang pinag-aaralan ng DOST PHIVOX man or ng DNR Mines and Geosciences Bureau na ito nga bang mga lugar na mga gumuho ay maaring dahil dun sa mga naunang paggalaw ng lupa and then sinundan naman nung mga pag-uulan ng ilang araw kaya lumambot at saka gumuho. So, ito yung mga pag-aaral na ginagawa pa. Now, in terms of the geohazard maps na pinag-uusapan pa rin natin, so most of these areas are identified na kasama doon sa mga listahan na yon na ipinalabas ng DNR MGB. Now, syempre merong mga kababayan tayong lumikas, meron din mga kababayan na hindi nakalikas. May mga lugar na malalayo na hindi nakalikas, and then meron din namang mga iba na natulungan dahil alam nilang uulanin, alam nilang magkakaroon ng malakas at hinatak na habagat. So, merong ding mga nakalikas, So, magkakaiba actually yung konteksto, Kung pag-uusapan natin yung mga lokal na pamahalaan natin, syempre magkakaiba ng mga konteksto ito. Lalo't syempre meron tayong mga tinatawag na mga geographically isolated and disadvantaged areas. Ibig sabihin, ito yung mga malalayo, bulubundukin, mga nasa isla. So medyo challenging doon pagkadating sa mga lugar na yon yung pagpapaabot sa kanila ng mga impormasyon para makapaghanda. So sa hani naman po, syempre, ng mga lokal na pamahalaan, all the science-based informations coming from the national and regional agencies, like DNR, MGB man ito, DOST Pag-asa, yung mga DRRM offices and councils. So itong mga informations are available na ipinapaabot natin sa kanila. Pero napakahalaga siyempre, the actions. Kaya nga yung tema natin, di ba, may kumikilos dapat, hindi sapat na alam mo lang yung impormasyon at maganda, kundi dapat may kasama talagang pagkilos para mas maging ligtas tayo. Sir, hindi po ba tayo ay nasa ring of fire? Ika nga, marami tayong mga bulkan at saka, may tendency na ang mga earthquakes or paglindol ay posibleng maganap sa atin. At meron tayong medyo pinag-aalala or kinatatakutan pa nga, yung tinatawag na the big one, yung malaking paglindol. Paano po natin to pinaghahandaan? I mean, meron po ba tayong mga pamamaraan, equipment na maaari pong ma-predict ito ng maaga at gayon din po, ano ang magiging response ng ating pamahalaan at mga mamamayan para naman ma-endure natin siguro, Dahil kung mangyayari talaga, mahirap kalabanin ang nature, paano ma-endure ang ganito pong sitwasyon? Tama po, yung salita po na the big one, nag-originate ito, na tinutukoy nito ay yung paggalaw ng West Valley Fault dito po sa NCR, kasama yung Central Luzon at saka yung doon po sa Region 4A, na Calabarzon. Pero ayon nga po sa DOST PHIVOX,
hindi lang po itong West Valley Fault, no? Ang dami pong mga fault system at saka trenches sa buong bansa, no, na maaring yung mga ibang lugar ay may kanya-kanya pong the big one. Now, kung tutukuyin po natin itong the big one due to the movement of the West Valley Fault, dahil siyempre nandito ito sa sentro ng, or the seat of the government is here at the NCR, no? Most of the national government agencies are here at the NCR. So dito po sa the big one, due to the movement of West Valley Fault, kamakailan po in-update yung Harmonized National Contingency Plan on High Intensity Earthquake in Greater Metro Manila Area, or ito po yung GMMA kung tawagin, the 3 regions affected by potentially affected by the West Valley Fault. Ito pong plano na to, nakapaloob po dito yung mga iba't ibang response mechanisms na gagawin. Now, kung iisipin po natin, let's imagine po, halimbawa gumalaw ang West Valley Fault at apektado itong 3 rehiyon. Ibig sabihin po, yung mga responders na nandito sa 3 rehiyon na ito, yung mga equipment na nandito sa rehiyon na ito, kung baga tayo mismo ay apektado. So sino ang tutulong sa atin? Ang kagandahan po dun sa mga paghahanda natin, dahil nga po meron na tayo ng Harmonized National Contingency Plan on High Intensity Earthquake for Greater Metro Manila Area, yun po yung susundin. Kumbaga yun yung magiging playbook, no? Ang unang gagawin po, ang Office of Civil Defense naman po, dahil kami ang merong mga Office of Civil Defense sa regional offices na mga assisting ang na nakatoka. So yun po yung unang gagawin. Yung Region 1 po, sila po ang nakatoka na siya po ang mamamahala doon sa ating National DRRM Operations Center sa Fort Magsaysay. So sila po ay papunta agad doon para po mag-coordinate, kasi ang number 1 po na function ng OCD is to coordinate the members of the National DRRM Council and the response clusters. So yun yung po unang-unang gagawin ng Office of Civil Defense. And then ganun naman po din yung iba't ibang mga response agencies ng pamahalaan, at ganun din po ng mga pribadong sektor ay dapat po na ma-reestablish din kaagad yung linya ng komunikasyon. Napakahalaga po yun, para malaman natin ano yung sitwasyon, saan pupunta. So ganoon, para at least ma-alert na rin lahat po nung mga response agencies, response regions, response or responders from the LGUs. So yun po yung unang-una doon na gagawin. For the first 24 hours, especially ito po, hindi lang for 24 hours, kundi even yung mga first 72 hours, syempre napakahalaga dito yung mga debris clearing and civil works cluster, kasi para po may madaanan yung ating mga responders. And then pangalawa naman po, yung search rescue teams o mga responders natin from the different agencies and different regions, especially regions kasi ang tinitingnan natin, GMMA ang maaaring apektado. So yun yung po una pong first 3, reestablish that Emergency Operations Center for the communication. Pangalawa po, debris clearing para po madaanan, may yung access po, And then pangatlo po syempre, and this could be simultaneous na pwede pong gawin, ay yung mga search and rescue na po, para mailigtas pa yung mga kababayan natin, doon sa mga gumuho, if that's the scenario na we're looking at, Pero kung tatanungin po syempre, kung gaano ba kahanda, marami na po tayong nagawa doon sa mga paghanda, nababanggit ko itong HNCP, iba't ibang pagsasanay, at kung ano-ano pang mga equipment na kailanganin natin at kumbaga being procured, Pero kung sa dapat pong gawin, bagamat marami na pong nagawa, marami pa po ang dapat gawin, na dapat po talaga lahat tayo, gobyerno, pribado, komunidad, sama-sama pa rin na maghahanda, dahil medyo malalaki po, big one nga po ang tawag dito, and there could be bigger ones in some areas also, So mahalaga po talaga na kumbaga tuloy-tuloy yung paghahanda natin na ginagawa at pagkilos din po. Mr. Castillo, kumustahin naman po natin yung lagay ng ating mga evacuation centers at saka yung iba't ibang rescue equipment. Sapat po ba ang bilang ng ating mga evacuation centers? At meron po ba tayong sapat na bilang din ng mga responders sa panahon ng kalamidad, at handa ba sila? Pagdating kata sa mga evacuation centers,
Kung sa ngayon ano napapansin natin, marami ng mga naitayo na mga designated na evacuation centers. Ibig sabihin, built specifically to be evacuation centers. Pero marami pa rin tayong mga lugar na ang ginagamit ay yung mga other infrastructure, no? Like kunyari, mga eskwelahan, mga barangay hall, at kung ano-ano pa pong mga infrastruktura, no? One na naggawa dito at for this government, no, just recently last year ay naipasa po, no, yung batas, yung Ligtas Pinoy Centers Act. Ito pong batas na ito ay nagmamandato na lahat po nung mga lokal na pamahalaan ay dapat mayroon pong designated na evacuation centers para po magkaroon na nung mga sapat na designated talaga na evacuation centers. Dahil sa ngayon po talaga, kung designated na pag-uusapan natin, kulang pa po talaga ito, no? And then kaakibat syempre niyan, dagdag syempre ng pondo, no, para sa pagpapatayo nitong mga infrastruktura na ito. Yung atin naman pong mga tauhan that are in charge of the evacuation centers, meron naman po tayong isang cluster, no, sa NDRRMC. Ito po yung Camp Coordination and Camp Management Cluster. This is led by the Department of Social Welfare and Development and the local social welfare also, no, at iba pa pang mga ahensya, no, para nagtutulong-tulong, no, para doon sa pagpapamahala po nung pagpapatakbo nung mga evacuation centers para sa mga kailangan ng ating mga kababayan. Yung sa responders, meron naman tayong Search, Rescue and Retrieval Cluster. Ito po ay pinamumunuan naman ng Armed Forces of the Philippines kasama yung iba't ibang mga ahensya like the Bureau of Fire Protection, the Philippine National Police, yung ating pong mga Philippine Coast Guard, ganun din po yung mga Bureau of Jail Management and Penology, at kasama din po, no, yung mga Philippine Red Cross, and then ganun din po yung mga lokal na pamahalaan. Yung mga local DRRM offices po, marami po itong mga DRRM workers and responders na nanggagaling din po sa mga iba't ibang lugar. Kung pag-uusapan po kung sapat ba ang dami ng responders, kung titingnan po natin yung mga scenario doon sa mga the big one or the bigger ones or doon sa iba pang mga malalaking scenario, no? If we will count po, no, yung number of population and the number of responders, kulang po talaga, 'di ba? Kukulangin po talaga tayo doon, no? Kaya nga po, 'di ba, like ngayon kung may bagyo, 'di ba, ang isa sa nakikita natin is you do the preemptive evacuation kasi kapag baha na po 'yan at ang daming mga residenteng apektado, hindi po sapat na po makakapunta agad at saka yung dami din po ng responders, no? So yun yung isa po, ano. Pangalawa po, syempre, yung pangangalaga din po, no, sa ating mga local DRRM workers. Kaya nga po, no, yung mga local DRM workers, kasama na kami sa Office of Civil Defense, isa rin po yun sa ipinapanawagan din natin sa ating mga mambabatas, no, na kung pwede po, no, na maipasa na yung Magna Carta for DRRM workers para mapangalagaan naman po yung mga responders natin, no. Like right now, we don't have that Magna Carta for DRRM workers. So kahit simpleng overtime, mga insurance at iba pang benepisyo para sa mga responders natin, hindi pa po nagagawa yun, ano. Para po dumami at saka lumakas din po yung kapasidad ng ating mga responders, mahalaga din po yung Magna Carta for DRRM workers. And then syempre po, no, syempre kaakibat dyan yung mga additional na pondo para po dun sa mga kagamitan na kakailanganin naman po ng ating mga responders. Dahil sa ngayon po, ano, meron po marami na po tayong mga kagamitan, pero again, kung pag-uusapan yun, the big one, kailangan pa po nating maghabol para dun sa mga kagamitan na yon. Napakahalaga po syempre, no, unang-una, maintindihan, no, ng lahat sa atin, kung ito man ay local government units, kung ito man ay mga kababayan natin, no, ay maintindihan natin yung kahalagahan po ng kaligtasan natin, ano. Tayo ang iniisip natin ay nandun yung mga kabuhayan natin, 'di ba? Pero at the end of the day, syempre, kung malalagay naman tayo sa peligro at kumbaga yung mga mahal natin sa buhay o tayo mismo ay nandun sa lugar na yon, eh syempre wala rin po yung mga ginagawa natin sa kabuhayan natin, ano, kung malalagay naman sa peligro yung ating kaligtasan, ano. So napakahalaga po yun na maintindihan yon. Marami po kasi sa atin ang
kumbaga parang na-underestimate po natin yung peligro at mga bantang panganib. Kunyari po yung mga preemptive evacuations, the informations are there, tapos nagpapalikas pa, pero syempre sa karanasan natin parang hindi pa naman natin naranasang bahain tayo sa lugar na to. Hindi pa naman lumindol o namiligro tayo rito. So minsan nakakampante po na wag na lang munang lumikas kasi hindi naman kami tatamaan. And then syempre po dahil sa mga pagbabago sa climate change man ito or itong mga paggalaw na ng mga fault system or yung mga trenches na nasa dagat. So syempre po nag-iiba yung panahon po So yun yung isa. Pangatlo po kung pag-uusapan yung mga dapat gawin ng pamahalaan. Unang-una po nabanggit nyo kanina yung panukala ni Brother Eddie na National Disaster Maps. Napakahalaga po yun para mas magamit pa at mas mapaibayo pa po yung pagsasagawa ng mga CLUP kung tawagin yung mga Comprehensive Land Use Program, yung mga ganon Kasi doon po malalatag alin yung mga lugar na ito na mga delikado, ibig sabihin po wala dapat ang kumbaga yung development should not be focused there. Kasi nga delikado itong mga lugar na ito. Ganon din po syempre sa mga kababayan natin at saka sa mga negosyo din na kumbaga yung mga built up areas hindi na dapat itinatayo sa mga ganoong lugar. So napakahalaga po ulit again this is a whole of not just the government but a whole of nation again na pagsasama-sama para po ang mga high risk areas ay hindi na po talaga dapat tinitirhan kung sakali man po inaalaw naman din yung mga non-residential purposes mga commercial pero yung pagtatayo po talaga ng mga kabahayan sa delikadong lugar ay dapat po hindi na ginagawa. Yan, tama po kayo. Huwag natin iasa lahat sa gobyerno dahil they're doing their part. Pero tayo po, I think it's our responsibility to ourselves to be aware, to be prepared, and to be resilient in case of emergency or a disaster. Hindi ba? Alam na po natin yan. We have been warned. So we have to also take care of ourselves. Thank you very much po sa inyo, Mr. Juni Castillo, ang spokesperson ng Office of Civil Defense for joining us here in Tapatan sa Diyos at Bayan. God bless you po. Maraming salamat po, Kata, and God bless you rin po. Magbabalik ang Tapatan sa Diyos at Bayan. Kasama natin si Attorney Cathy Valencia upang malaman natin kung ano ba itong Hazard Mapping Act. Ang Pilipinas po ay kinoconsider po na most disaster exposed nations po sa mga natural hazards. Kagaya po ng earthquake, typhoon, may score ng 46.91. Mataas, ebidensya po yun na extreme po. Highly vulnerable po siya sa natural hazards. Nagbabalik ang Tapatan sa Diyos at Bayan. At kasama natin ngayon si Attorney Cathy Valencia ng SIBAC Party List. Welcome po to Diyos at Bayan, ma'am. Thank you so much po, ma'am. At muli ay nandito po tayo para po mapag-usapan po natin ang topic po natin ngayon. Salamat po for inviting us once more. Yes, at attorney, bilang member po ng SIBAC, ano ang inyong masasabi sa layunin ng gobyerno na maging mas holistic ang approach pagdating sa disaster preparedness? Alam po natin yung extent ng damage kapag may disaster at hindi lamang po sa particular area kundi po sa buong bansa at hindi lamang po sa economy natin kundi maging po sa mismong environment natin. Kaya po ang Citizens Battle Against Corruption ay naghain through our Congressman Brother Eddie C. Villanueva. Siya po ay nag-file ng House Bill number 4204 para po ma-establish po or magkaroon po tayo ng tinatawag po na hazard map. Ganun po yan. Gusto ko lamang po ibahagi po kung ano po yung basehan ng pag-file po ng House Bill. Alam natin na sa Constitution, lalo na po sa Article 2, Section 16,
ay nakalagay po doon ang karapatan po ng ating pong mga mamamayan na magkaroon po, maprotektahan po ang bawat isa, no? At maprotektahan at ma-advance din po yung tinatawag po nating right to a balanced and healthful ecology or environment po. And yung environment na in accord dun po sa ating pong tinatawag na rhythm and even harmony po ng nature. Kaya po dahil meron po tayong constitutional provision po rito, ma'am, kaya ang layunin po ng tinatawag po ating House Bill number 4204 ay magkaroon ng tinatawag po nating National Disaster Map. Ang layunin po ng National Disaster Map ay ma-identify po, no, ang ating po mga low-lying areas, lalo na po yung mga prone, no, sa natural disaster, at maging po i-identify po niya yung mga lugar po dito sa ating pong bansa na along the tinatawag po nating bordering po yung mga sea levels, no, exposed po sa mas exposed, no, po sa mga natural disasters. So ang kagandahan po nito ay may specific po siya, no, na identification of these low-lying areas na vulnerable, no, sa ating pong natural na rising sea levels po ngayon dahil po sa climate change, ma'am. Ano po ba yung naging obserbasyon ng ating author, si BAC Representative Brother Eddie Villanueva? Kaya siya po ay nagkaroon po ng burden at gusto po niyang itulak itong Hazard Mapping Act, ano po, dahil lalo na po bilang taga Bulacan ho siguro na madalas ding bahain, ano po. Ano po ba ang nagtulak kay Brother Eddie para po ito ay ipanukala niya? Ang Pilipinas po ay kino-consider po na kumbaga po top 1 o nasa top most disaster exposed nations po. At base po sa pag-aaral noong 2024, yung ating pong World Risk Report, kung saan po ang mga bansa ay napag-aralan kung ano po yung mas exposed, no, may extreme exposure po sa mga natural hazards, no, kagaya po ng earthquake, typhoon. Ang Pilipinas po ay may score ng 46.91 ang score po niya. Ibig sabihin po, mataas, ebidensya po yun na extreme po, no? Mataas po ang kanyang exposure at saka highly vulnerable po siya sa natural hazards. At ganun, at yung ating pong topography, kung titingnan po natin, base po sa pag-aaral po ng mga experts ay 60% daw po, no, ng ating pong Philippine land area. At the same time, around 74% ng ating population po ay mas at risk po sila sa natural disasters, like, syempre common po yung flooding, pero aside from that, earthquake, tsunamis, landslides, so malaki po ang tsansa na at risk po ang ating pong majority, hindi lamang po majority kasi 3/4 po, 74% po ng ating pong makababayan po, Ma'am Kat. Ano po yung magiging advantage ng pagkakaroon po nitong National Disaster Map para sa isang, yun nga, kagaya ng bansa natin na madalas tamaan ng mga kalamidad? At ano naman po ang pagkakaiba nito dun sa kasalukuyang geohazard map na inihahanda naman ng DENR-MGB? Yung bill po na final po na ating pong Congressman Brother Eddie Villanueva po, ay pinopropose po niya na magkaroon po o mag-create po, magkaroon ng comprehensive po na yung tawag po natin ay National Disaster Map, na talaga pong may proper identification po ng mga lands na prone po sa sinabi nating natural disasters. At hindi lamang po yun, magiging available po ito sa ating pong mamamayan at lalo na po sa ating mga LGUs. Dahil po may mga LGUs naman po tayo na mas prone po sa certain kind of hazard. So ito po ay maglalaan or magkakaroon po ng, it will produce, this map will produce a high resolution. Sabi nga po, high resolution,
na it contains multi-hazard, scientifically sound, at magiging updated po ito para matugunan po agad, maging prepared po ang ating mga local mga municipalities sa anuman pong tinatawag po nating disaster, ma'am. Yung geohazard po, iba ho ito? Is it very focused lang po or concentrated on one area? Specific po kasi yung nakalagay po sa proposed law po na ito, sa bill, na yung gap po sa reliable risk information, no, mas ano po sa more on updated and localized ang kanya pong information po para makapag-prepare ang mga communities sa tamang pagpaplano, tamang pag-respond po, even yung settlement po ng mga communities which are affected. So, sa tingin po natin ay mas maganda po ito na specific po kasi ang layunin ng ating pong House Bill 4204, ganoon din po yung sa counterpart po yung sa Senate na final po ng ating pong Senator Joel Villanueva, which is Senate Bill po 551, ay mag-i-issue ng listahan. Talagang specific po na it will provide for the issuance of a list, karoon po ng specific listing ng lahat po ng low-lying areas sa ating pong territory na vulnerable po to, sabi nga natin kanina, mga rising sea levels. At hindi lamang po yun, no, yung mga high risk. So, kumbaga po, mas specific at detalyado po. And also, ang proposed bill na ito ay naglalaan din po siya ng budget para po rito or appropriations po, Ma'am Kata. Sabi nga ninyo, dapat updated itong map na ito. So, masasabi ba Yes nating po, sa ngayon, yung ginagamit na map ay hindi updated or kaya minsan may mga lugar na hindi agad na re-respondehan dahil hindi siya na project na posibleng high-risk area. At kung i-update naman po ito, ano po ba ito? Is it printed? Is it online? Saan po ba makikita itong updated version? Bale po, ma'am, it will be, sabi nga nila, maging available ito at easily accessible to the public. So, both printed, both online. No, yung specific po kasi nito, magkakaroon po ng implementing rules po and regulations at doon na po may lagay. Kaya lang po, maganda po ito kasi hindi lamang po siya limited po yung kanya pong data sa mga available po ngayon, kagaya ng nasabi na banggit niyo po ngayon kasi meron din po tayong tinatawag na scientific may instruments na ginagamit. Kaya lang ang kagandahan po kasi nito ay holistic po, no, ang kanya pong approach na gagamitin, mas holistic kasi include din po niya yung mga indigenous people's knowledge, no? Kasi iba rin naman po yung sabi ko kanina, particular o peculiar po, no, na alam din ng ating po mga IP na kababayan at even po yung mapapag-aralan talaga yung historical disaster data. So, kumbaga po ay hindi lang siya base sa recent na 5 years o 10 years, kundi mas vast po na pag-aaral, concentration sa simula po na kumbaga, sabihin natin kasi even in 1990s or from 1990s up to the present, no? Around 70,000 people po ang nawala na, no? So talagang tingnan natin napakalaki po yung hindi lamang po injury kundi yung iba pong injurious effects po ng disaster na ito. So malawakang pag-aaral, kaya mas maganda po 'yon para mas responsive naman po ang pagtugon ng ating gobyerno. Ma'am. Attorney Cathy, kapag naisabatas na po itong napakaganda at napakahalagang panukalang batas na ito, ano pong mga ahensya ang inaasahan nating mga ngasiwa sa pag-iimplementa po nito? Bale po, tulong-tulong pero una po ang ating pong DNR, ang ating pong Department of Environment and Natural Resources, kasama po niya ang tinatawag po nating NAMRIA or yung ating pong National Mapping and Resources Information Authority. Kasama din po, ma'am, ang ating pong Department of Science and Technology, ang ating pong CCC or yung Climate Change Commission, no? Napaka-relevant po ang task ng Climate Change Commission. And kasama din po ang ating pong present na NDRRMC
even yung mga counterparts po nila sa province and the municipal disaster risk reduction and management offices po. At ito po ay of course tulong-tulong po ang ating po mga major agencies po na ito para ma-supervise and of course ma-implement ng tama po ang layunin ng proposed bill po na ito, ma'am. Sa attorney, no, sa asapin po na disaster preparedness, sapat na po ba para sa inyo yung mga umiiral na batas sa kasalukuyan o may puwang pa rin na kailangang punan? Ano pa po ba ang dapat nating gawin? May calling or mayroon pong pangailangan po para dapat ipasa po ang bill na ito. Kasi sa ngayon po may mga code po tayo, laws po tayo, meron din po on environment, pero yung specific po na pag-provide ng ganito pong klaseng mas accurate and comprehensive po na data para matugunan ang ating pong pangailangan po ng mga areas o lugar sa Pilipinas na mas vulnerable po sa nangyayari po ngayon na mabilis po na rising sea levels. Okay, there's a need para po maipasa po ito, ma'am, dahil sabi nga natin, specific and more responsive po ito sa mga natural disasters po na nararanasan po ng ating bansa. Lalo po na ang bansa po natin, sabi nga po nila ay nasa northwestern, no? Kumbaga, pag sabing northwestern, di ba nasa ano po tayo? I mean, napaligiran po tayo ng tubig. So ang ating pong lugar po ay kumbaga prone po tayo sa mga ganitong natural disasters po. Kaya kailangan po natin ito, ma'am, para matugunan. Diba? Sabi nga nila, daanan tayo ng bagyo kasi nasa northwestern Pacific Basin. Pacific Basin po tayo. So, yung mga most active po na tropical cyclone yearly, di ba? Kumbaga po nasa tropical cyclone zone po tayo. At most active pa nga daw po ang dumadaan po sa atin. Kaya sa tingin po ng SIBAC Party List ay we need to have this kind of legislative measure po para ma-prevent ang danger po to our country. Tsaka prone din po tayo sa mga lindol dahil na rin sa mga pagputok ng mga bulkan, ano po, nasa Yes tayo, po, ma'am. ring of fire ang ating Yes bansa. po, Napaka-rich salita mo po. talaga, napaka-rich, napakahalaga. Oo. So, sobra ring challenges talaga ang ating hinaharap. Pero sa inyo, Attorney Cathy, bukod po dito sa panukalang Hazard Mapping Act na inyo pong pinapanukala, ano pa po sa inyong palagay ang pinakamahalagang reforma na dapat pang gawin ng pamahalaan upang mapalakas pa ang disaster preparedness at resilience ng ating bansa? Una po, kailangan ma-strengthen. Hindi lamang po kasi yung mismong implementation na po ng ganito pong gusto nating legislation. Kundi even right now po, napakahalaga rin po yung strict implementation na po ng mga present laws natin. Like for example, there are areas, no, sa ating pong territory na di dapat bahayan, di dapat po paglagyan ng mga residential houses, no. Kaya lang nakikita natin yung kakulangan din, no, ng pag-implement sa tamang zoning, no, sa mga iba't ibang munisipyo, iba't ibang lugar. Kaya nagkakaroon po ng kumbaga po unlawful, or sabi naman hindi naman unlawful, pero kumbaga po ay nagkakaroon po ng occupation of certain areas na talagang prone sa disaster. So mas i-strengthen or mas magkaroon po ng ating po mga local LGUs, no, implement talaga ng maayos ang ating po mga available laws and regulations po, no, para po sa pag-prevent ng disaster sa mga tao, sa mga marami pong Filipinos na nandun po ngayon pero they are not aware. So increase siguro po yung mga tinatawag po nating pagtuturo, no? At ito po ay responsibility ng ating po mga government officials sa local level and even po yung ating department na nabanggit po kanina like DNR. So talagang kailangan po ng
mas effective po na implementation ng mga current laws, and then later on po itong House Bill na ito and Senate Bill, if ever po na may pasa, malaking tulong po ito kapag ma-educate po ang mga tao, mga kababayan po natin, ma'am. Siyempre, Attorney Cathy, gusto natin 100% sana ang disaster resilience ng ating bayan. Ano ho. Pero sa inyo pong palagay, may nakikita pa ba kayong posibleng hadlang para makamit natin yun, yung perfecto 100% disaster resilience natin? Nakikita po natin, ma'am, na hindi lang po kasi ito trabaho strictly ng ating pong government, including local, no, and especially national. Maging, sabi ko nga po kanina, malaki rin po ang role ng ating citizenry, no? Malaki rin po ang role ng private sector, even po ang mga stakeholders like negosyante, no? May mga negosyo po na talagang nakakasira din po sa ating pong environment. So, yung ating pong pag-implement ng mga pulisiya, no, na nabanggit ko po kanina, talagang tulong-tulong. Hindi lamang po ito sa isang sektor. At lalo na po sa mga kababayan po natin, yung initiative po natin na tingnan kung ano rin po yung maitutulong po ng bawat isa po to preserve this environment. Nag-iisa lamang po, ang sabi nga natin, no, ang ating pong kinalalagyan ng mundo ay hindi po nadadagdagan, ano po, hindi rin nadadagdagan yung lupa, hindi rin nadadagdagan po, no, yung natural resources. So, yung wisdom sa paggamit ng bawat isa sa pag-consume, and we are also tasked to be good stewards kung ano po ang meron po sa atin ngayon, even po privately, publicly, no, good stewards of the natural resources entrusted to us by our God Almighty po. Totoo po yan, ano? Hindi lamang dapat naghihintay tayo na may disaster na, no? Kundi sa pang-araw-araw sana ay maging disiplinado tayo. Hindi po ba, yun, nandun na lang sa pagtapon ng basura. Hindi po ba sa paggamit ng tubig, sapat ba o maaksaya po ba tayo? Ano, hindi po ba? Tsaka lalo na yun nga, yung mga nagtatayo ng mga bahay, ng mga gusali, nasa tamang lugar ba yan? Or baka mamaya isang yanig lang ng earthquake, tutumba na yan. Di po ba? At saka nandun na rin yung minsan ang titigas ng ulo. Doon pa rin po nagtatayo ng tirahan nila sa may lugar na bahain or prone to landslides. Hindi po ba? So, hindi naman po yata nagkukulang ating pamahalaan sa paggabay sa atin patungkol sa mga ito. Kaya sana tayo ay makisama. Diba? Sabi nga ninyo ay atin to, bansang ito at iisa lang ang ating bansa. Thank you very much, Attorney Cathy Valencia ng SIBAC for joining us today. At yan po ang Tapatang Diyos at Bayan, tapat na pag-uusap sa mga mahalagang issue para sa lahat.